Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw na pagpapala. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito at sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat po na patuloy naming maranasan ang inyong kabutihan at pag-ibig sa amin pong lahat. We thank you. We bless you, Lord. In Jesus' name, amen, amen, amen. Okay, so ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay doing what is right. Alam niyo po sa panahon ngayon ay napakadami na po na pinipili na lang na gumawa ng mali kesa gumawa ng tama at mabuti. Pero ang pagiging mabuti po natin at paggawa po natin ng tama ay nagmumula po ito sa kabutihan ng Diyos na ipinakita at naranasan po natin. Alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti, no? Sabi po sa Psalms 25:8, "The Lord is good and does what is right, and He shows the proper path to those who go astray." Sa kabutihang loob ng ating Panginoon, kahit tayo ay may mga kapalpakan, may mga bagay na nagagawa po tayo na hindi nakalulugod sa Kanya or talagang pinipili natin na hindi po sundin ang ating Diyos, ay ganun pa rin po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? He is compassionate toward us and He is not condemning, at yun pong direksyon ng Panginoon or kaparaanan ng Diyos para tayo ay ituwid is trustworthy kahit hindi po natin ito nauunawaan. Okay? So, point number 1, doing what is right reflects the Father's nature. No, yun pong paggawa ng mabuti, ito po ay nagsasalamin, no, or nagpapakita, no, ng nature po ng ating Diyos, na siya po ay mabuti at siya po ay compassionate. Okay, so tayo rin po, no, in return ay dapat po i-reflect natin yun po kabutihan ng ating Panginoon. Sabi po sa John 3:21, "But those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants." Okay, so yun daw pong gumagawa ng mabuti, no, ay dapat daw po ay ginagawa nila kung ano daw po ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? So, sa Judges 21:25, ang nakalagay po dito, "In those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes." Alam niyo po, minsan madali na lang naman talagang gawin kung ano yung sa pakiramdam natin, naiisip natin na mabuti. Kasi noong time po na yon, walang hari, no, na magagabay sa kanila. Pero nakakatuwa po, 'di ba, na ang ating Panginoon, siya na po yung ating standard. Ang kanyang mga salita ay hindi po niya itinago sa atin para maging panuntunan po natin, and more or less, no, ay maging gabay po natin kung ano po yung mabuti at hindi. Okay? So, ano pa po ba? Paano ba natin malalaman na ang ginagawa natin ay tama? Ayan. Okay? So, number 1, when our actions align with God's Word. Okay? So, yun pong naiisip natin na tamang gawin, dapat daw po ito ay naka-align, no, sa salita ng ating Panginoon. At kung ang gagawin po natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, no, ito daw po ay tama. At kung ito daw po ay magbubunga ng mabuti, hindi lang po sa buhay natin, kundi sa ibang mga tao. At syempre, kung ginagawa po natin yung tama, bibigyan tayo nito ng kapayapaan sa ating mga puso. Okay? So, tayo po ay thankful that we have a God na hindi lang tayo sinasabihan, no, na gawin natin ang tama at mabuti, kundi siya mismo, no, He lived and modeled how to do right. Amen? At yung kanyang intentions exceeds yung kanyang pansarili, at yung kanyang motibo ay puro, okay, at busilak. Amen? So, may pwede po tayong tularan, no, who was credible enough, no, on the aspect of doing right. Okay? So, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, ikaw ang aming Lord, halimbawa ng paggawa ng mabuti, Panginoon. Salamat po, tulungan mo kami, Panginoon. Turuan kami ng iyong banal na Espiritu upang, Lord, kami ay makagawa ng tama at mabuti, Panginoon, because it reflects your, Lord, yung pagiging Diyos, O God, sa aming mga buhay. We thank you. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, God bless you po. God bless you.